So ang maganda sa walk-in is kung nandyan yung manager, mapasa mo agad diretso sa manager, makita ka agad ng manager, malaking bagay yun sa kanila. Mahirap maghanap ng trabaho na base sa anong gusto mo. I would say mahirap siya if mapili ka or hindi ka willing to sacrifice or hindi ka willing na lunukin yung pride mo for the meantime. After 2 weeks na dumating kami dito sa Perth, nagkaroon kami ng blessing trabaho kaagad. Hey guys! Another day, another life, buhay Canada! For today's video, ang pag-uusapan po natin ay job hunting. And as a newcomer, ito talaga ang isa sa mga big question kung paano ba magsisimulang mag-apply since ang job application ay talagang magpe-play ng important role sa ating finances. And for today's video ay nag-invite po ako ng mga current international students to share something about our topic for today. At magaganda po yung mga sinabi nila na pwede nyo pong i-consider sa pag-a-apply din po ninyo ng trabaho. And kami nga rin po ni husband ay may mga kanya-kanya ding job hunting experience. And sa naging work experience ko nga, wala po ako naging video recordings noon. So, talagang hindi ko rin kasi naisip na magwa-vlog din pala ako. Actually, nung papunta kami dito sa Canada, sabi ko gusto mag-vlog. Nung dumating na kami, ayan na, ang dami ng mga settlement, adjustments, and yung pahinga. Talagang hindi ko na maisip na makakapag-vlog pa ako. Basically, wala ako naging recordings dahil sa nakakapagod talaga kung ako po, ako lang din yun sa experience ko. May mga adjustment din ako sa work kasi nga yung work ay talagang physical. Yung time din sa mga kids na gusto mo maituon na lang din sa kanila yung oras na remaining sa isang araw and pahinga rin kasi importante para sa akin yung pahinga for health reasons. So ayun po, talagang hindi ko naisip na magwa-vlog ako. Matutuloy yung plano ko na mag-vlog. So just a brief story naman sa aking job hunting. Nakuha ko yung unang work ko through referral. Pero dumaan pa rin ako sa process ng interview dahil iba din yung magi-interview, ibang lahi. And God's grace, nakuha ko naman kaagad-agad on that same day after ako ma-interview ng Hungarian na supervisor. By the way guys, meron akong nagawang video patungkol sa unang trabaho ko, kung paano ako nag-apply, ano yung mga tinanong sa akin, ano yung mga sinagot ko. So kung interested po kayo kung paano yung naging flow ng aking job application, feel free to visit this video po at na-detail ko po doon lahat-lahat. At kung sa IT industry naman po kayo, pwede nyo pong i-check yung job hiring process ni husband as an IT person. And ayun, panoorin nyo na lang po kung nasa IT industry kayo and interested kayo sa flow sa naging process ng kanyang hiring. So ayun guys, ipepresent ko na po sa inyo yung mga naging interview natin sa mga iba't ibang current international students, iba-iba yung program, iba-iba yung mga line of work nila. Pakinggan natin yung mga naging experience nila and advices na pwede nyo pong i-consider or probably maging applicable po sa inyo. Ang work dito is maraming ways to find work. You can do online, yung mga Indeed, LinkedIn, yan, or Job Bank, and then of course you can do walk-in. So ang maganda sa walk-in is kung nandyan yung manager, mapasa mo agad diretso sa manager, makita ka agad ng manager, malaking bagay yun sa kanila. So itong Pandora, nakuha ko siya through walk-in. Wala lang, gusto lang naming i-test. So nagpasa ako, andun yung isa sa mga sales associate, binigay agad sa manager, and then after 2 days, nakakakuha na ako ng tawag, and then na-interview na ako, and then I was accepted. And tinatake into consideration nila yung background mo. So kung may background ka na sa customer service or sa sales, so it's either ilagay ka nila sa sales or iangat ka nila ng konti. Since matagal na ako sa sales, 10 years na, tapos puro North American companies yung employers ko. So tinake into consideration nila yon, kaya hindi na ako nag-start sa yung pinakasimula, yung sales associate. Inangat na agad nila ako
as a sales lead. So parang assistant supervisor na ako ng Pandora. So part ako ng management. So yun, tibay lang ng loob. Tapos wag lang kayo mamili kahit anong job dito, okay? Mabubuhay kayo. Especially dito sa Edmonton kasi mababa talaga yung cost of living. Tapos wala kaming provincial tax na additional. Sa aking part-time job, pumunta ako dun sa store at binigay ko lang ang resume ko. Nagtanong ako kung may job opening ba, tapos sinabi oo. Pagkatapos nun, nakita nila yung resume ko at in-interview na nila ako agad. Kung gusto mo naman talaga yung professional na experience na align dun sa tinapos mo o meron sa Pilipinas, talagang mamimili ka at maghihintay ka. At kung meron ka namang naipong pera, kayang-kaya mo na mag-antay. Pero kung wala, may mga available jobs naman yan. Makakuha ka ng trabaho na gusto mo. At isang tip, referral talaga is the key. So kung may mga kilala ka, mga friends, and all, yun, mapapasok ka nila dun sa mga trabaho na yun. Tsaka, pupunta ka dun sa mga store, pumunta ka dun sa mga company. Kasi ang online, dahil nga iba na ngayon, may AI na, di ba? So, pipiliin na bago pa makuha ng employer na yun. Yung resume mo, napili na yun ng AI. So, hindi na ikaw sure kung matatawagan ka pa. So, kung ako, ang tip ko, pumunta dun sa mga prospect na job na gusto niyo. Kaming mga after 2 weeks na dumating kami dito sa Perth, nagkaroon kami ng blessing trabaho kaagad. So, si Missy sa McDonald at ako naman nasa gas station sa Ultramar. Nung una. At pagkatapos nung November, third week of November, lumipat ako, nag-quit ako dun sa pinasukan ko na trabaho sa gas station. Blessing na naman at merong nag-recommend sa akin na magtrabaho dun sa as cook, as a hot walk. And in the downtown Perth. So madali naman makakuha ng work basta hindi ka lang mapili. Mapili. Hindi ka lang maarte. O maayos naman. Tsaka marangal naman na ang sahuran. In terms of looking for a job or job hunting naman, I would say mahirap siya if mapili ka or hindi ka willing to sacrifice or hindi ka willing na lunukin yung pride mo for the meantime. Kasi as a newcomer, of course, you have to start from scratch. And part of it is that you may not be able to get the job that is in line with your profession, especially kung professional ka dati sa Pilipinas, like if you're a doctor or a lawyer or an engineer or an IT professional. Siguro being an IT professional, mas makakahanap ka pa ng inline sa work mo dito kasi it's not a controlled profession. But when it comes to yung controlled professions like engineer, doctor, nurses, you have to do or you have to upgrade and take the necessary or required exams bago ka maging professional din dito, wherein a lot of Filipino immigrants here are not willing to do kasi syempre mas focus sila into providing for their family's needs. So but then going back to whether or not mahirap ba maghanap ng trabaho dito, I wouldn't say mahirap kasi maraming available jobs dito sa mga superstores or mga restaurants or mga fast food like McDonald's, mga DQ or Burger King or Mary Brown's. Sobrang dami, just as long as hindi ka mapili talaga. Yun lang yung masasabi ko in terms of job hunting. You just have to sacrifice a little bit and you have to be willing na lunukin yung pride mo for the meantime and then work your way up. If you really want to be back into your previous line of work,
and become a professional, you have to sacrifice a little bit, mag-exam, mag-upgrade para makabalik doon sa previous position mo. Pero other than that, in general, as an immigrant, as an international student, it takes a whole lot of courage and sacrifice para mag-succeed dito sa Canada. Yan lang yung masasabi ko. So ayun guys, ang kani-kanilang mga opinions and experience. At madalas natin na marinig sa kanila yung kung hindi ka mapili, hindi ka maarte, at kung nagmamadali ka ay ayun po, makakahanap po kayo ng trabaho. Basically, dito sa Canada may mga licensed or regulated jobs at meron naman yung mga no experience needed or easy to apply jobs. So ayun po, to summarize everything, ito po talaga yung mga basic facts or mga things to consider in applying a job. So para maset din po yung expectations natin. Generally, as newcomers, explore lang po natin ang mga opportunities, be motivated to work on your goals, and isipin natin that all of this will be part of the process. And ako personally, may mga nakikita rin po ako dito sa Canada na nafo-frustrate as newcomer dahil sa hindi nila ganon expect yung talagang actual na buhay dito. Whether job na hindi nila mapasok yung gusto nila maging trabaho agad-agad. So, those things na talagang dapat nating malaman and i-consider kung lilipat sa Canada or magmamigrate sa Canada. Pero again, there are a lot of opportunities here, but there are times na magdedepende rin sa iyong profile, line of work, dedication, and yung tinatawag nila na diskarte. And gusto ko lang din idagdag guys, kung interested kayo kung paano malaman saan in-demand job yung line of work po ninyo, ay may nagawa na po akong video patungkol dito. So, please feel free to visit this video. At matutulungan po kayo na ma-target yung corresponding na province based sa inyong line of work dahil per province po, iba-iba ang in-demand job, iba-iba ang major industries. And of course, makakatulong po iyon sa pag-a-apply ng PR application since ang PR application generally nabuboost ang iyong application kapag meron po kayong job offer o kaya naman number of years of Canadian work experience. So, magiging beneficial po kung mapupunta na kayo sa province wherein in demand ang inyong line of work para matulungan po kayo na mas mapadali or magkaroon kayo ng more chances for that job occupation. So ayun guys, I hope may natutunan po kayo sa ating video for today. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Pakibisita na lang po ang aming mga playlist. So that's it for today. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.